45 minuto hanggang 1 oras na biyahe lamang ang layo ng siyudad ng Iligan mula sa Marawi City, kung saan may nangyayaring bakbakan ang militar at mga miyembro ng Maute at Abu Sayyaf Group. Kaya naman bantay sarado na ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga entry at exit points doon. Dati nang may umiiral na checkpoint, ngunit dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Marawi ay masiligpitan pa nila ang pagbabantay. Ayon sa Iligan City Public Safety Company, iniisa-isa nilang inspeksyonin ang mga sasakyang galing ng Marawi para matiyak na walang mga sugatang rebelde na maipupuslit papasok ng Iligan. Ipinagbabawal na rin ng mga otoridad ang pag-akyat sa Marawi City mula Iligan. Kaninang madaling araw ay may ilan ng mga taga-Marawi ang nasa gilid lang ng kalsada at hindi makauwi sa kanila. Tumanggi ang mga itong humarap sa kamera dahil sa takot para sa kanilang mga kaanak na nasa loob pa umano ng magulong syudad. Samantala, pasado alas 12 ng hating gabi ay nag-deploy na ng halos 100 sundalo mula sa Iligan City papunta sa Marawi City. Ang mga ito ang dagdag suporta para sa tropa ng pamahalaan sa syudad. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Saang lugar at anong oras sumiklab yung gulo dyan? Kanina ba? Madaling araw? Rafi, doon sa ngayon, no, ang alam natin, mga bandang alas 10 ng umaga o mga alas 9, alas 10, doon nagsimula yung bakbakan kasi doon sa asset na nakausap natin, doon yung oras na nag-assault o pumasok na yung Scout Ranger din doon sa lugar at bumangga na dito sa Maute Group na nandito pa rin sa sentro ng Marawi City. Sa impormasyon na meron tayo ngayon, sa may downtown pa lamang yung alam natin, doon nangyayari ngayon yung encounter. As to the specifics, hindi pa yan ibinibigay sa atin ng military dahil parte iyan ng operational security na ipinatupad ng military ngayon dito sa lugar. Special Operations. Ito ang tungkulin ng PNP SAF o Special Action Forces. Lingid man sa kaalaman ng iba, ang SAF ay ang tinaguriang silent operators ng ating bansa. Tinatagpa ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, ang SAF ay 3 dekada at 4 na taon nang naglilingkod sa taong bayan. Kaya naman sa kanilang selebrasyon, tiniyak ni Police Director Benjamin Lusad na sapat ang kanilang puwersa at mas updated na ang kanilang kagamitan para ipagpatuloy ang kanilang mandato bilang tagaligtas. We'll be coming up with more units to be able to handle yung situation natin. And so, yung pong capability enhancement program for the Special Action Force is continuing, both sa personnel, sa equipage, sa training and everything. Naniniwala rin ang SAF Director na mas mataas ang moral ngayon ng SAF dahil sa suportang ibinibigay ng Pangulo. The President relies on us. He expects us to do the job that we can. Katulad po ng sinasabi ng ating Chief PNP, yung ating pong Special Action Force is the last bastion of the Philippine National Police. And so, yung pong standard na yun po ang aming iniingatan at aming ginagawa para po sa sambayanan. Hindi naman nakadalo ang panauhing pandangal dapat na si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa dahil nasa Russia ito, ngunit nagpaabot naman ng kanyang suporta sa tinaguriang tagaligtas ng bayan. Para sa PTV News, Eunice Monte. Na siyang may hawak doon dito sa sitwasyon na nangyari ngayon sa Marawi City. Pero medyo nahihirapan tayo dahil nakakasalubong natin napakaraming mga residente mula Marawi City na bumabiyahe pababa papunta ng Iligan para nga makaiwas sa gulo na nangyayari ngayon sa lugar. Yung ilang residente na nakausap natin, sinasabi nila sa atin kanina na kumpara kagabi, medyo tahimik na yung sitwasyon ngayon dahil mas kakaunti na yung mga putukan na kanilang naririnig, pero just the same, ayaw daw nilang magpakakampante at manatili doon sa lugar kasama yung kanilang mga pamilya. Gafi. Okay, nabanggit kanina kay na matindi raw ang traffic dyan sa Marawi ngayon dahil sa dami ng mga sasakyan ng mga evacuees palabas ng Marawi. So ang tanong, meron bang mga taga-PNP at militar para tulungan itong mga residente na nag-evacuate para maging maayos yung evacuation at walang mangyari sa kanila?
and the process. Alright. Grabe ang nakikita natin kasi dito talagang bawat sulok talagang may mga checkpoint. So, yung dadaanan nila, yung ruta na dadaanan nila para makababa sila ng Marawi, talagang nakasecured yung area. Partly siguro kaya nagka-traffic kasi talagang bago makalagpas yung mga sasakyan ay talagang mabusisi itong ini-inspeksyon ng mga sundalo at polis na nagbabantay dito sa lugar. So malaking bagay yung sitwasyon na yan, yung ginagawa ng iyan dati ng mga otoridad natin para siguro nga na walang makakalusot ni isa doon sa mga lawless elements na hinahanap pa rin nila ngayon doon sa loob ng Marawi City. And aside from that, Rafi, napansin din natin dito na talagang somehow very organized naman, talagang nagtutulungan. Tsaka sabi nga nila, kung ikukumpara natin yung mga nakaraang post natin, talagang yung police visibility, yung mga sundalo, talagang kapansin-pansin, talagang mahigpit yung... Okay. Alright, hirap tayo sa signal ni Kay. Kay, babalikan ka namin mamaya. Maraming salamat, KM Son. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. An elite and crack unit of the police force is ready at a moment's notice to lay down their lives to neutralize or eliminate the clear and present dangers that threaten the nation each day. From counterinsurgency and counterterrorism operations to hostage rescue and daily crime-fighting duties, the Special Action Force is up to the task now more than ever. Again, PTV's Eunice Monte has details in this report. Counterterrorism, counterinsurgency, hostage rescue, and many other between life and death special operations. These are the duties of a PNP Special Action Force, or simply SAF. Not known to many, but they are the silent operators and the defenders of our country. And in their 3 decades and 4 years of service to the Filipino people, SAF assure the public that their forces, equipment, skills, and knowledge are enough to defend our territory and the people of our land. Bounded by their mandate to serve and protect, and founded by former President Fidel V. Ramos, Police Director Benjamin Luzon ensured the public of their duties as savior or tagaligtas. We'll be coming up with more units to be able to handle yung situation natin. And so, yung pong capability enhancement program for the Special Action Force is continuing, both sa personnel, sa equipage, sa training, and everything. SAF Director believes that President Duterte's support to the SAF troopers boosted their morals and their motivation to do things for their country. The President relies on us. He expects us to do the job that we can. Katulad po ng sinasabi ng ating Chief PNP, yung ating pong Special Action Force is the last bastion of the Philippine National Police. And so, yung pong standard na yun po ang aming iniingatan at aming ginagawa para po sa sambayanan. PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa was absent in the event due to his visit to Russia with the President, but left a message for the diligent Special Action Forces of our country. For PTV News, Eunice Monte. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Pinapayuhan ng militar ang mga residente sa Marawi City na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, kasalukuyang nakakaranas ng blackout ang buong Marawi ngayon kung saan nakaposisyon ang mga snipers ng pamahalaan. Iwasan umanong magpakalat-kalat sa mga lansangan ang mga sibilyan upang hindi madamay sa crossfire. 3 na ang nasawi sa panig ng pamahalaan sa pag-atake ng Islamic State-inspired group na Maute Group sa Marawi City. Kinumpirma rin ni Lorenzana na meron niyang mga pasilidad na sinunog ang teroristang grupo at may ilang mga kabahayan ang nadamay sa sunog. Nagdagdag na rin anya ng mga tropa ng gobyerno sa Marawi. Malaki naman ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte na kontrolado ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sitwasyon sa naturang lugar. Bagamat batid anya nilang may kakayahan talaga ang Maute Group o ISIS na makapanggulo, tiniyak niyang kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon sa Marawi City.
Samantala, para sa iba pang detalye, may report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Eunice, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Sa kabila ng mga kumakalat sa social media at mga larawan na nakubkob na umano ng teroristang grupo ng ISIS ang buong Marawi City, siniguro ng buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na in full control ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis upang tuluyan ang maibalik sa dati ang Marawi City at mahuli na nga itong high-value target na si Isilon Hapilon o ang Abu Sayyaf leader na nakipagsanib puwersa sa Maute Group upang ipaliganap ang terorismo sa bansa. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, Colonel Edgard Arevalo, sa kanyang pahayag kanina, 2 sa AFP ang kumpirmadong patay sa mga sundalo. Isa naman na nasawi sa panig ng PNP at 2 ang wounded in action na kasalukuyang nasa safer grounds na ngayon. Nilinaw pa ni Colonel Arevalo na walang ISIS na nakapasok sa bansa. Bagkus, isa lamang itong aniyang mga local terrorist group na humihingi ng suporta sa ISIS upang kilalanin sila bilang miyembro. Kaya naman, hiling nito sa ating mga kababayan, huwag na pong ipakalat ang mga larawan at ang mga peking impormasyon sa social media na makapagdudulot lamang ng takot sa mga residente. Wala aniyang kumpirmasyon pa tungkol sa mga nasunog, napuguto ng ulo at mga nilusob umano ng local terrorist group. At mas nais nga aniya ng local terrorist group na lagi silang ibinabalita, pati pa rin ang kanilang mga propaganda at para kilalanin sila ng ISIS. Sa mga kababayan naman po natin na nagtatanong, kung nakapasok na nga bang ISIS sa bansa dahil sa mga bandila ng ISIS na itinayo sa Marawi, nilinaw ng AFP na hindi ISIS kundi mga miyembro ito ng teroristang grupo ng Maute na nakipagsanib puwersa sa Abu Sayyaf. Hinimok naman ito ang ating mga kababayan na maging mapagmasid at maging alerto sa kanilang mga nakikita sa kanilang paligid. Magiging mahigpit na rin umano ang militar dahil sa pagkakadeklara ng kanilang Commander-in-Chief at ni President Rodrigo Duterte ng martial law, kaya asahan na nga umano ang mas pinaghigpit na checkpoints at ang mga security check ng pamahalaan sa mga daan. Wala rin aniyang threat dito sa Metro Manila at ang paulit-ulit na nais itong ipaalam sa ating mga kababayan na wala pa pong ISIS at ang buong AFP at PNP ay in full control na sa buong sitwasyon. Manatili po tayo nakaamtabay dito sa PTV para sa mga susunod pang updates tungkol sa insidente. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Eunice Samonte. Narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi. Para sa 642 Lotto Draw, ang winning number combination ay 16, 35, 21, 1, 30 at 13. Para naman sa Super Lotto 649 Draw, ang winning number combination ay 21, 26, 15, 29, 33 at 31. Habang sa Ultra Lotto 658 Draw, ang winning number combination ay 22, 33, 21, 57, 14 at 41. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng 642 Lotto, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta. Here's what we know so far. Armed Forces Chief General Eduardo Año says 1 policeman was killed and 8 soldiers wounded so far. Año said it all started with police and military operations against Abu Sayyaf leader Isilon Hapilon, who's in the city. The AFP chief said Maute groups in the outskirts only tried to help Hapilon. Marawi City Mayor Majul Gandamra is still holed up at City Hall. He's appealing for reinforcement. Roughly an hour ago, Gandamra told CNN Philippines lights have already gone out in Marawi. Eyewitnesses told us the Marawi City Jail and the Dansalan Junior College is on fire, and that the Maute group has left Amay Pakpak Medical Center, but sporadic gunfires could still be heard. President Duterte is aware of the situation in Marawi City. National Security Advisor Hermogenes Esperon says the president has been briefed by Armed Forces Chief General Eduardo Año. Esperon is in Russia with Mr. Duterte. Esperon clarified the Marawi incident is a military-initiated operation against the Maute, adding that Año assured President Duterte that the military is on top of the situation. We have increased the deployment of troops dahil yung points of engagement are in several places, but General Año assures that they are in full control of the situation. President Duterte is currently on a 5-day official visit to Russia.
We also have on the line Lieutenant Colonel Joar Herrera, spokesman of the 1st Infantry Division. He's on the ground right now. Good evening, sir. Yes, ma'am. Good evening po. Sir, can you give us the latest? Ano ang bagong information sa inyo ngayon? Ang ginagawa po natin ngayon ay continuous po yung security operations natin. We have secured vital installations right now. In fact, we have several reinforcements have already reached Marawi